Ilang daang milyong piso ang posibleng halaga ng mga maaaring mawalang kita ng libo-libong mga isda sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon sakaling lumawak pa ang oil spill mula sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Yan ang dambuhalang balitang aming inalam. Sisimulan na pang siphoning o yung pagsipsip sa langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Posibleng abutin daw ng 5 araw hanggang 1 linggo ang siphoning. 300,000 liters kasi ang kailangan mahigop para lumutang ang motor tanker na nasa 34 meters na ang lalim. Kahapon po, meron po tayong na-seal na siyam na valves. Ngayon pong umaga, nag-feedback po sa atin yung pong salvor na from 9-14 na po ngayon na valves. And then ang rate po ng spill is 1 liter per hour. According po sa ating ITAF expert, that is considered to be, that cannot be affect doon po sa ating marine environment. Ang tumagas na langis, posible raw na umabot sa Metro Manila ngayong araw. Batayan sa oil trajectory model ng University of the Philippines Marine Science Institute. Bagay na kinontra naman ng Coast Guard. Ang kay Lieutenant Commander Michael John Encina, ang spokesperson ng PCG-NCR Central Luzon, base raw sa kanilang surveillance, pa Cavite at Batangas area na ang oil sheen. Kinumpirma ni Cavite Governor John Vic Remulla na umabot na ang langis sa ilan nilang coastal barangay. Samantala, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas kainin ng mga lamang dagat sa Bataan. Base doon sa samples na ginawa natin sa Bataan, sabi ko nga, pumasa ito sa sensory evaluation. So as we speak right now, yung mga nabibili dyan ay ligtas pa naman itong i-consume. Sa Cavite kaya? Mas safe na sabihin na rin, lalo na dito sa Cavite, na kung nakikita lagi natin actual situation, may oil slick na, no? Talagang may kumapit ng mga oil slick doon sa crustaceans, yung mga alimango o yung mga shellfish at isda na sabihin natin dumaong na patay na ito, so huwag na po nating i-consume ito. Bagaman hindi pa naman kailangan, ipinapaubaya naman nila sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng fishing ban. Umaasa tayo na hindi na po ito mag-worsen, hindi nilalala. No? Taking into account yung ibinalita sa atin ng Philippine Coast Guard. For 22 days, kung maging tuloy-tuloy ang pagtatagas at yung negatibong epekto nito ay nasa 351 million pesos ang maaring mawala. At ang apektado rito ay sa talaan ng ating mga registered fisher folk, 46,000 na mga mangingisda.